about the erection of the obelisk. No? Ang obelisk po ay katulad po nito. No? So, during the time that the obelisk has been erected, no? Kasi sabi po doon, ang obelisk po na ito ay meron po siyang 99 feet tall. No? Ang kanya pong taas. At doon ay pumili sila. At pumili sila ng 20,000 kalalakihan, no, na tao, na able man that can help to rise up this obelisk, to pull the ropes, ano, at yung mga boys, no, para po tulungan na pagsama-samahan at pagtulong-tulungan na maitaas ang obelisk. So ang obelisk po ay isang napakalaking trabaho. Isang trabaho na kung saan humingi ng napakalaking responsibilidad, na kung sa isang pagkakamali at ito ay babaksak at masisira ang maraming taong pagpapagal. So dahil sa napakadelikado ng trabaho at buong ingat na gustong maitaas at mabuo ang isang monumento, so minsan ang isang hari po ay nag-demand sa kanyang engineer, no, na kung maaari ay with full attention and best direction of the engineer na maitayo ang obelisk na ito. So dahil sa kagustuhan ng hari na magkaganoon, kanyang iniutos sa engineer at sa mga tao na ilagay ang anak ng inhinyero na lalaki doon sa ibabaw, doon po sa apex ng obelisk, no, para masiguro na ang trabaho ay magiging maayos. Kinakailangan kapag ito ay ginawa with all ears, with all eyes, with the heads and as well as the heart, ang trabaho ay magagawa ng buong husay, sapagkat ang expectation ng taskmaster that this must be done with excellence. Kaya po ang direktiba ay hiningi na kung saan ilalagay ang kanyang anak sa ibabaw ng apex. Hindi ho biro ito. No, hindi biro. Sa isang taong nagpapagawa, gusto niya ay full attention ang kanyang ibigay. So, gayon naman, no, sa mensahe sa hapong ito, this story has relation to what we are talking about according to the message of the Lord for this evening. So today, allow me to bring you in the book of Mark, chapter 6, verse 31. And I'm reading in the New King James Version. In verse 31, Jesus said to them, "Come aside by yourselves to a deserted place and rest a while. For there were many coming and going, and they did not even have time to eat. So they departed to a deserted place in the boat by themselves. But the multitude saw them departing, and many knew him and ran there on foot from all the cities. They arrived before them and came together with him, to him. And Jesus, when he came out, saw a great multitude, and was moved with compassion for them, because they were like sheep not having a shepherd. So he began to teach them many things." So pagpalain po ang salita ng Diyos sa hapong ito, no? Ang may tenga ay makinig ay sa sinasabi ng Diyos sa iglesia. Tayo pisaglit na manalangin. Most precious Heavenly Father, we thank you, Lord, that you give us a word that will encourage us, that will lead us to a light, na kung saan ang buhay ay magiging maayos dahil sa iyong patnubay at dahil sa iyong salita. Panginoon, sa hapong ito, ang aming dalangin, magministeryo ako sa pamamagitan ng iyong lingkod at sa pamamagitan po ng iyong makapangyarihang salita. Ito po ay magdala sa amin ng tunay na pagbabago upang sa gayon, ikaw ang maitaas at maluwalhati sa aming buhay. Panginoon, mapapurihan ka sa mensaheng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. The title of message for this evening is Comply to a Redeemed Life. Comply to a Redeemed Life. So, Jesus Christ gave every one of us, every people, this precious kind of life. Alam po naman natin na ang buhay natin ngayon ay precious dahil ito po ay pinili ng napakamahal sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Yesus. So dahil doon, even Jesus, His disciples, commissioned them to go and preach the gospel to all nations, heal the sick, no? Ipahayag ang salita ng tunay na pagsisisi, na ang tao ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. At ito po ang ginawa sa panahong iyon ng kanyang mga disipulo.
And at the same time, yun po yung panahon na kung saan si John the Baptist po ay namatay. No? Kung saan, kung susundan po yun, no? Nandun, ipinahayag na kung paano, sa pamamagitan po ni King Herod, no? Ay namatay si John the Baptist. So kung sasama niyo po sa istorya nito, ang pangyayaring yun, naniniwala ako na mga disipulo ay meron pong encouragement para patuloy nilang ipaglaban at patuloy. Naniniwala ako na mga disipulo ay meron pong encouragement para patuloy nilang ipaglaban at patuloy nilang ipahayag at patuloy nilang gawin ang isang bagay na napakadakila na pinagagawa sa atin ng Panginoon. So both the disciples who were at the channel of God's blessing and the people who were the recipient of God's grace have one thing in common. They have all commitment in the life of faith. So, lahat po tayo, disipulo o mga follower, lahat tayo ay committed sa buhay pananampalataya. So the scriptures describe how the disciples and the devoted crowd responded towards circumstances as they commit their life in the life of faith. So today, allow us to dissect how things happen when we continuously comply to a redeemed life. Paano natin ginagawa ang mga bagay? So first thing, allow me to start in verse 32 of Mark 6. And once again, Jesus said to them, "Come aside by yourself to a deserted place and rest for a while." So itong pagkakataon ito na sinabi ni Jesus, ang mensaheng ito, ang salita na ito yung pagkakataon ang mga disipulo ay maghapon ng trabaho para sa kanyang gawain, para sa kanyang ministeryo. And isang bagay na nakikita ko rito, syempre, si Jesus may concern sa kanyang mga disciple. Alam niya ang nararamdaman ng isang tao naglilingkod sa Diyos. Napapagal ang katawan, napapagal ang espiritu. So, the same thing in our world today. We are in the world full of activities, and it's very important that we know how to handle our priorities. So, kasi, the first thing that I want to tackle today is, if you want to comply to a redeemed life, it requires priority to seek God. Ito yung isang unang-unang bagay na hinihingi sa atin para ang lahat ay maging maayos sa ating buhay. Kasi sabi ko nga, nandito tayo sa mundo na punong-puno ng trabaho. Nandito tayo sa mundo na kuminsan pilit tayong kinokontrol ng ating mga trabaho sa buhay. If we will not seek time for God, katulad ng direktiba na binibigay ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo, that they need to come to set aside in a deserted place, no? Kumbaga, ilayo nyo ang sarili nyo muna. Ikawan nyo muna ang sarili nyo sa trabaho upang marinig nyo ang Diyos. Ito yung isang bagay na nakita ko dito kung bakit binigyan niya ng direktiba ang kanyang mga disipulo. In spite of very busy world today, we cannot hear God if we will not go to a deserted place. Ibig sabihin niya, we need to go to isolated places where we can commune with God. Bakit kailangan itong lumayo muna? Bakit kailangan itong kumawang muna sa trabaho? Kapatid, napaka-importante na kumawang ka muna sa trabaho bago ka mag-umpisa sa trabaho. If you will not isolate yourself towards your works, towards things of this world, kapatid, isang bagay lang, o dalawang bagay lang, ikaw ay pwedeng kontrolin ng iyong trabaho, o gusto mong kontrolin ka ng Diyos. Gabayan ka at patnubayan ka sa iyong trabaho. Napaka-importante ang bagay at direktibang ito na sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Kasi alam niya kung paano mag-ministeryo. At alam niya kung paano tatakbo at magiging matagumpay ang ministeryo. Kaya sabi niya, kasi nakita niya, masyadong pagod at pagal na pagal ang mga katawang lupa nila. Isipin mo, napakadaming tao noon na mini-ministeryohan nila. Kaya ang direktiba niya, go to a deserted place. Pumunta kayo. And rest a while. No? So, resting for a while is what Jesus concerned. First, to the physical body, and secondly, to our spiritual being. It is more on spiritual rest as a physical body wants us to rest. Pag sinabi natin physical rest, it differs from spiritual rest. Ang physical rest ay ito yung pinatitigil muna ang katawan from every activity of this world.
na kung saan completely wala kang gagawin. Kasi bakit? Kailangan mo magpahinga. So para pagpahinga ka, you need to stop for a while. No motion. Walang gagalaw. Kasi para magpahinga ang katawan. But, iba po ang sinasabing spiritual rest dito ni Jesus. Dahil alam niya ang ministeryo ay nangangailangan ng pahinga. So, sa pagkakataon ito, nakikita ko, ang bagay na pagpapahingang binibigay ni Jesus na direktiba ay nagpapatungkol more on spiritual rest. Nandoon ang physical rest. Kasama na doon. Hindi tayo pwedeng magpahinga katulad ng pagpapahinga ng ating katawan para sa ating spiritual na buhay. Ceasing from God's work is death to our spiritual being. Tandaan niyo po yan. Ceasing from God's work is death from our spiritual being. Maintindihan niyo ako, lalo na yung mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Lalo na yung mga nagpapagamit sa Panginoon. No? Ang buhay natin parang isang eroplano na hindi tayo pwedeng tumigil habang tayo lumilipad. Kinakailangan, sumasalipaw-paw ka lamang, no? Hindi ka pwedeng umarahe. Pag kailangan mo ng effort para ikay umakyat, it takes little effort only. Napakahirap ang ikay magpagamit sa Diyos kung lubusan mong igagarahe ang iyong buhay at ihiwalay mo muna ang buhay mo sa Panginoon. Hindi ka pwedeng huminto sa paghinga, kapatid. Kailangan mo ang bagay na ito. Para mas lubos po nating maunawa ang gusto kong iparating sa inyo, allow me to tell you a short story about a man named Sostenes. Sostenes is a man who is a follower of Christ. And he is a Christian master also. Bago siya mag-convert, ay meron siyang sitwasyon sa kanyang master. Sabi niya sa master niya, Master, I want to become a follower of Christ. Please, disciple me. Nandoon po yung kanyang eagerness. Nandoon yung kanyang pakiusap. Tinignan lang siya ng kanyang master from head to foot. And then, iniwan siya ng kanyang master. Second time around, dahil very eager po, si Sostenes na ma-disciple at maging follower of Christ, the same thing, he plead to his master, Master, please, disciple me. I want to become a follower of Christ. And his master, the same thing happened. Just look at him from head to foot and then he leave. On the third time around, desidido po talaga si Sostenes. Nang lumabas sa kanyang master God sa pintuan, hinabol niya, sinundan niya, niyakap niya ng ubot higpit. At sabi niya, Master, please, I want to become followers of Christ. I plead to you, disciple me. Ginawa ko ng master niya, hinila si Sostenes, hinawakan sa batok, dinala siya sa isang drum, at tinulubog ang kanyang ulo. Kalahating siguro, 30 seconds, nakalubog siya. Tumagal ang isang minuto kalahati, 2 minuto, iniyakan ni Sostenes sa kanyang ulo na humihingal at hinahabol ang hininga. Master, I cannot breathe. Yes, Sostenes, you cannot afford to become a Christian, staying in this world full of tribulation without breathing a prayer to God. Oxygen is for the body, so is prayer to the soul. Yun yung sabi ng master niya sa kanya. The same thing in our life today, mga kapatid. We cannot afford to stop to breathe on this world. Mamamatay ka. Ganon kaimportante sa gawain ng Diyos ang panalangin sa Diyos, sapagkat ito ay hindi gawain ng tao. Ang kinakailangan pumilos sa gawain ito ay ang Panginoong Diyos, because the word of God is not of the head, but it is of the heart. Kaya nga po napakaraming mga pantas na tinangkang ituro ang salita ng Diyos, sila'y nabigo dahil ang ginamit nila yung ulo at hindi po puso. Dito ang hinahanap ay mangmang. Yes, advantage pag may talino ka, pero dapat makita sa talino mo ang Panginoong Diyos sa iyong buhay. If you will put this under the feet of Jesus, this is a plus factor. Last factor, kung mayroon kang knowledge of this world, but you must put this under the feet of Jesus. And let Jesus be exalted in your knowledge, in your wisdom. Gagamitin ka ng Panginoon. Kapatid, kung matalino ka, magpagamit ka sa Diyos at ibigay mo ang talinong yan, sapagkat yan ang kailangan ng Diyos sa buhay natin ngayon.
Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, ang tawag ko po dito is the power of bended knee. May kapangyarihan po ang panalangin. This terminology came from the bird that's sitting on the branch. Kung saan po ang isang ibon ay nakayukyok sa isang sanga, siya'y nakakatulog doon, hindi po siya nalaglag. May sikreto po ang ibon kung bakit po siya hindi nalalaglag. Kaya po tinawag yung power of bended knees. Because the secret of the bird is the tendons on the legs of the bird. Nagko-contract po ang kanyang mga claws kapag po ang kanyang tuhod ay nakabaluktot. Para po yung gato o vice grip, naglalag po ang kanyang claws kapag po nakabend ang kanyang mga tuhod. So, bibitaw lang po ang claws na yon, magbubukas lamang yung claws niya sa branch na kanyang inahawakan, pagka po inunat niya ang kanyang tuhod. If he will unbend his knee, the claw will going to open. Kaya po, ang ibon, magtataka kayo, hindi po siya nalalaglag. Kaya kapatid, hindi kaya ito ay katulad din ng sikreto ng mga Kristiyano that this is the holding power of the child of God. Na kung bakit ang isang manggagawa ng Panginoon na kapag tumayo sa harapan ng mga tao at nagsalita patungkol sa salita ng Diyos, sinasamahan at kinakasihan at ang kapangyarihan ng Diyos ay nararamdaman ng mga tao. The same thing as sinabi ni Pablo. Let not my message be not enticing words of men's wisdom, but be the power and demonstration of the Holy Spirit, so that your faith will not rest on the wisdom of man, but on the power of the living God. Maingat na maingat ang lingkod na Diyos, na kapag siya'y tumayo sa harapan ng mga tao, hindi siyang marinig, hindi siyang makita, ang palakpakan ay ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Hallelujah! That's why if you want to talk to people about God, kapatid, it is the first requirement, and the very, very requirement, you need first to talk back to God for the people, so that when you stand for the people, you can talk about God for the people. Napaka-importante po niyan. Hindi mo kayang gawin ang gawain ng Diyos kung hindi ang Diyos ang kikilos sa gawain ito. It is not by might, nor by power, but by the Spirit of the living God. Kaya sabi po sa Isaiah 40:29, He gives power to the weak. Sa mga taong inaakala nilang mahina, mayroong kapangyarihan na kalingap ang Diyos. And to those who have no might, He increases strength. Even the youth shall faint and be weary, the young men shall utterly fall. But those who have bended knee shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint. Kaya nga po napakasarap kapag ikaw ay nasa gawain ng Diyos, kapag ikaw ay nasa kamay ng Panginoon. If this is your passion and this is your calling, kapatid, tumatakbo ka pero hindi ka mapapagod. You will never run dry. You will like a tree that planted in the streams of water, whose water will fail not, but its fruit will yield in season, and its leaf does not wither. Whatever he does, it will prosper. Yan po ang kalalagayan ng isang lingkod ng Diyos sa mga taong nagpapagamit sa Panginoon. Alam mo kapag nagsalita ka, hindi ang salita ay galing sa bibig mo, kundi galing sa isip ng Diyos. Ano ang ina-expect mo kapag ang salita ng Diyos ay dumadaloy sa isipan mo? Ano ang magagawa mo kapag ang salita ng Diyos ay sinaalang-alang mo sa buhay mo? Something good, something powerful going to happen because you will be the agent of the change. May mga bagay na mangyayaring maganda at mayroong magandang mangyayari sa buhay, sa lugar na kung saan tinalaga ka ng Diyos because we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works. Yan ang talaga ng buhay mo, kapatid. Dinisign ka para sa mabuting gawa. Bakit? Dahil ang taong ito ay hinahayaan niya na ang Diyos ay malayang makakilos sa kanyang buhay. He first do the first thing first so that he can accomplish the most important task, the task that God has given and entrusted to him. Kaya sa lahat ng ating buhay, kung meron tayong gagawin, ang Diyos lamang ang papalakpakan sa buhay natin. Hallelujah! Purihin po natin ang Panginoon.